Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga kapatid, tayo tinipon bilang isang angkan ng Diyos upang patuloy nating ipagdiwang ang Pasko ng pagsilang ng mahal na pong Jesus Nazareno. Hilingin natin na ang kanyang pagsilang ay maganap din sa ating mga puso at tahanan upang ang kanyang kapayapaan at pagpapala ay mapas sa atin. Ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Juan Apostol, dakilang alagad ni Jesus Nazareno. Katulad niya, maipahayag din natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Panginoong Hesus, Ikaw ang katuparan ng pangako ng Ama para sa aming kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao upang kami maligtas sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan ay siniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig, ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na simula pa'y siya na ang salitang nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat sa salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Iyaong mga kabundukay matutunaw, parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig, sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay, ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid, ang gagawin ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito ay dapat nating gunitain, at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Magsitayo na po ang lahat. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa Poon sa langit habang panahon. Alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa silang tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Biyernes at huling biyernes ng taon, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Dahil nga po huling biyernes ng taon, ito natitiyak ko ang pagkakataon nating mga deboto na magpasalamat sa Kanya sa lahat ng mga biyaya nitong nakalipas na taon. Magpasalamat sa Kanya maging sa mga hamon at pagsubok na kinapulutan natin ng aral sa buhay. Magpasalamat sa buong taon na bagamat siguro nga po may mga problema, pagsubok, kakulangan, pero hindi niya tayo iniwan at hindi niya tayo pababayaan sapagkat yon ang talagang ipinangako niya sa atin na hindi niya tayo iiwan magpakailanman at ang mga nagtitiwala sa Kanya ang siyang makasusumpong ng Kanyang himala at pagpapala. At tayo'y humaharap sa parating na taon at sa simbahan, ito'y napaka-espesyal sapagkat taon ng yubileo at ang tema natin ay pag-asa. Ito ang ating tangan-tangan pagsalubong sa bagong taon. Pasasalamat at pag-asa. Kaya't ngayong huling biyernes ng taon, pasalamat at pag-asa ang alay at samo natin sa pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan natin siya ng mas malakas. Kaya malakas nga nating sabihin, salamat sa Diyos. At sabihin mo naman sa katabi mo, huwag ka mawalan ng pag-asa. Yan ang ating baon-baon ngayong huling biyernes ng taon. At napakaganda po na ang ating pinagdiriwang ngayon
ay si San Juan Apostol. Hindi siya si San Juan Bautista. Magkaiba po sila. Si San Juan Bautista, yung pinsan ni Jesus Nazareno, patron ng ating parokya. Pero si San Juan Apostol, ang tawag din sa kanya ay San Juan Evangelista. Hindi siya yung kalye evangelista dyan. No? Ang ibig sabihin po ng evangelista ay manunulat ng ebanghelyo. At ano ba ang ebanghelyo? Ang mabuting balita. At ano ang mabuting balita? Ang buhay at kwento ni Jesus Nazareno. Kaya nakita nyo po sa taas, yung 4 na bilog, yung 4 na ebanghelista o manunulat ng ebanghelyo. At dito sa pinakataas ko, si San Juan, na ang simbolo niya ay yung lawin. Sapagkat siya ang huli sa mga ebanghelista at hindi lang siya kwento ng buhay ni Jesus Nazareno, ngunit katulad ng isang lawin, ito'y puno na rin ng pagninilay, malalim na pakahulugan sa mga ginawa ni Jesus Nazareno. Katulad ng agila na nasa langit, ang kanyang mga turo ay matataas na, malalim na, at makahulugan. Ngunit, nagawa ito ni San Juan dahil merong paglalarawan na ibinigay sa kanya sa Ebanghelyo. Sabi sa Ebanghelyo, sa huling hapunan, nakakinig daw si San Juan sa dibdib ni Jesus Nazareno. Kaya kung makakita kayo ng Last Supper, makikita nyo may katabi si Jesus Nazareno na nakakiling sa kanyang dibdib ang isang alagad. Yun daw po si San Juan. Kasi siya po ang bunso. Kaya siguro siya yung malambing. Diba ganun ang mga bunso? Bunso po ako. No? Pag nakakiling sa dibdib o balikat, minsan nakikita ko dito sa mga nagsisimba, yung mga bata, nakakiling. Nung simbang gabi, ang daming mga nakakiling. Mga magkasintahan, no? Simbang tabi, no? Hindi simbang gabi. Ng iba, tingnan nyo nga yung katabi nyo, nakakiling para matulog na, no? Pero si San Juan, bakit daw siya nakakiling sa dibdib ni Jesus Nazareno? 3 bagay ang matututunan natin sa pagsasalarawan na yun. Hindi lang dahil mahilig siyang kumiling kay Jesus Nazareno. Sabi ko nga ho sa inyo, may malalim siyang pakahulugan. Una raw po, pag nakakiling ka sa dibdib, madali mong naririnig ang tibok ng puso, di po ba? Kaya di ba minsan, pag may hinimatay, may nalunod, anong ginagawa natin? Nilalapit natin yung tenga natin sa dibdib para malaman natin, buhay pa ba to? Humihinga pa ba to? Kaya ito rin yung unang aral ni San Juan para sa atin. Kaya siya nakasulat ng kwento, kaya siya isang mabuting alagad, nakinig siya. Nakikinig siya at sumusunod siya kay Jesus Nazareno. Kaya ito yung unang dasal natin, makinig tayo. Huwag masyadong kayong dasal ng dasal sa salita. Hindi nyo kailangan maraming salita. Ang kailangan natin para tunay na magdasal, makinig. Mamaya, pagtanggap nyo ng banal na komunyon, manahimik kayo. Huwag na masyadong sabihin, alam na ni Jesus yung kailangan natin. Huwag nating isa-isahin lahat. Tayo ang hindi nakakaalam kung ano ang mabuti sa atin. At sino nakakaalam kung anong mabuti sa atin? Siya. Kaya sana bago matapos ang taon, manahimik tayo bilang pamilya, magdasal, makinig sa salita ng Diyos. Katulad ngayon, pag nagsisimba tayo, nakikinig tayo. Yung mga dasal natin, pinakikinggan natin.
Ito raw ang sikreto ni San Juan. Ikalawa, sa pagkiling niya sa dibdib, yun nga yung nakikita ko, yung iba, naalala ko, nung ako'y kasama kong nanay, tatay ko, pag nasa jeep na kami, nasa bus na kami, pag ako'y kumiling na, dahil pagod na ako, matutulog na ako. Nakasandal ako. Diba ganun ang ibig sabihin? Pag nakakiling ka, nakasandal ka. Sapagkat ang sandalan ni San Juan ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Ang pinagkukuhanan niya ng lakas, di ba? Kaya nga may kasabihan tayo, para akong nakasandal sa pader. Pero ang tanong, kanino ka ba nakasandal? Baka nakasandal ka sa pera, nakasandal ka sa politiko, nakasandal ka sa may pangalan, sa may kapangyarihan, nakasandal ka sa sarili mong galing. Sana, kung tunay tayong alagad, sa Kanya tayo nakasandal. Pag ibig sabihin nun, nakasandal tayo sa Kanya tayo humuhugot ng lakas. Sa Kanya tayo nakikinig. Hindi sa sinasabi ng kung sino-sino. Siya ang tunay nating sinasandalan. Sa Kanya nakabatay ang mga desisyon natin sa buhay. Siya ba talaga? O kung anong sinasabi ng nakakarami? O ano yung sinasabi nung iniidolo mo? Sana, katulad ni San Juan, ang sandalan natin ay si Jesus Nazareno. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, hali kayo, kayong mga napapagod at napapagal, kayong mga nalilito, bibigyan ko kayo ng pahinga. Itong Quiapo, alam ko, sandalan ng maraming tao. Dahil alam ko, yung mga pagod na sa katawan, sa kalooban, sa isip, dito kayo nagpupunta. Sapagkat siya ang pinagkukuhanan natin ng kapayapaan. Mamayang gabi, pagtahimik ng simbahan, doon dumadagsa yung mga taong naghahanap ng kapayapaan, kapahingahan, at kaliwanagan sa buhay. Nakakiling si San Juan Bautista dahil siya'y nakikinig, dahil siya'y nakasandal. At ang ikatlo, pag malapit daw sa puso, hindi lang yung literal na malapit siya sa puso ni Jesus Nazareno. Ang ibig sabihin din daw nun, kung ano at sino ang mahal ni Jesus, yun din ang mahal niya. Yun daw ang tunay na alagad. Baliwala mong sabihin, deboto ako, namamanata ako, ihos ako, lingkod ako ni Jesus Nazareno. Pero ang tanong, yung mahal ba niya, mahal din natin? Natitiyak ko, may mga iba rito, nagsisimba ngayon, sa totoo lang, napilitan ka. Kasi yung nililigawan mo, nagsisimba ngayon, kailangan mo magpapogi, sasama ka. Sinabihan ka ng nanay mo, tatay mo, magsimba tayo, mahal mo sila, o may hihinging kang baon, kaya sasama ka. Dahil ganun ang tunay na nagmamahal. Kung ano ang mahal niya, mahal mo din. Naalala ko, meron po akong kaklase, mahilig sa rock music. Aaminin ko sa inyo, hindi ako mahilig sa rock music, masakit sa tenga. Pero, inaya niya ako, sabi niya, manood tayo ng concert. Libre naman, sagot niya. Dahil matalik ko siyang kaibigan, sama naman ako. Kahit aaminin ko sa inyo, 2 oras para akong natotorture na habang nakikinig, ang sakit sa tenga. Pero dahil mahal ko siya, nandun ako. Gugustuhin ko rin kung ano ang gusto niya. Di ba ganun ang pagmamahal?
Mahal ni Jesus Nazareno ang kapayapaan. Ikaw din ba? Nakipagkasundo o mahilig ka sa basag ulo? Mahal ni Jesus Nazareno ang katotohanan. Baka mahilig kang magsinungaling. Mahal ni Jesus Nazareno ang pagkakaisa. Mahilig kang mangintriga, manira. Ikaw ang dahilan, kaya nag-aaway-away ang mga samahan. Kung talagang mahal natin si Jesus Nazareno, mahal din natin ang lahat ng mahal niya. Mahal ni Jesus Nazareno ang kabutihan. Bakit mahilig ka pa rin sa kasalanan? Kaya nga, di ba, nung nasa krus si Jesus Nazareno, kanino niya ipinagkatiwala ang kanyang nanay kay San Juan? Kasi alam niya, sigurado siya, aalagaan ni San Juan ang mahal na Birheng Maria. Bakit? Dahil ang mahal ni Jesus Nazareno, mahal din ni San Juan. Ito raw ang ibig sabihin ng nakakiling sa dibdib ni Jesus Nazareno. Nakikinig, nakasandal, at nagmamahal. Sana itong parating na taon, mapuno ng mga bagay na ito. Makinig ka. Anong gustong sabihin sa iyo ngayon ng Nazareno? Baka sabihin niya, matatapos na ang taon. Ang tagal ko nang binubulong sa iyo. Mangumpisal ka na. Magpatawad ka na. Umamin ka na. Makipagkasundo ka na. Ano kaya yung gusto niyang sabihin sa iyo ngayon na tapusin mo na? Iwan mo na. Ano rin kaya yung gusto niyang sabihin sa iyong gawin mo na? Matatapos na ang taon hanggang ngayon, hindi mo pa rin nagagawang mabuti. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo ang Diyos na nagkatawang tao para sa aming kaligtasan. Kayo ang ikinuwento ni San Juan sapagkat dakila ang iyong pagmamahal at awa. Kami din po ngayon lumalapit sa iyong puso, matutong makinig, matutong sumandal, matutong magmahal kagaya mo. Salamat po. At sa taong magtatapos, hindi niyo po kami pinabayaan. Nandyan ka, bagamat mabigat ang krus, bagamat maraming pagsubok at suliranin, pero hindi mo kami iniwan. At ito lagi ang aming matandaan at panghawakan. Kaya't katulad ni San Juan, manatili kaming nakakiling, nakalapit sa iyong puso. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, tinagurian ni si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao, ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo. Ang ating tugon, Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magsikap, isunod ang ating kalooban sa kalooban ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral
sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama ng salitang nagkatawang tao, habang nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak, dinggin mo nawa kami sa mga kahilingang inilapit sa iyo, kaysa ng mahal na alagad na aming huwaran sa buhay Kristiyano. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po na ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at pagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling apunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sama
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Evangelista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa Langit.
Namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa aming lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang ating mahabagin at makapangyarihang tagapagligtas. Siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement, mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena, ang prayer booklet in English or Tagalog. Mga paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilhod po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan, dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang aming mga pangangailangan ng iyong tulong. Ipinaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Ito ang aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming nagtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kalwalatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan ay mamalaging nananahan sa amin, pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi at salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na deboto at alagad ni Jesus Nazareno ay nakikinig, nakasandal, at nagmamahal katulad niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Tayo'y magsiyawi
sanggol na dulot ng langit.